Hindi ko makakaya kung mawawala ka pa ulit sa akin. Hindi mo alam kung anong takot ang naramdaman ko na magmulat ako at hindi kita agad nakita. Mi Amor Tales presents Waitress Turned Billionaire's Fiancé. Written by Ink Sera. Tunay ngang kakaiba maglaro ang tadhana. Minsan na mga araw na akala natin ay normal lang, ay bigla na lang palang magdudulot ng kakaibang plot twist sa buhay natin. Iyon ang nangyari kay Mira Alcantara nang tanggapin niya ang trabaho bilang waitress sa tinaguriang Grand Charity Event ng taon. Mira, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pang hinahanap sa akin ng manager natin. Pulang-pula na yun kakahanap sa'yo dahil kanina pa nagsisimula yung event. Salubong sa kanya ni Cristel, nakapuwa niya waitress at kaibigan. Napakamot si Mira sa batok dahil sa iya. Closing kasi ako sa shift ko ngayon sa cafe. Nagsama ang customer kaya nag-overtime pa kami nang wala sa oras. Ay naku kang babae ka. Sobrang dami mong pinapasok na trabaho. Baka naman hindi na kayanin ng katawan mo sa susunod at mabalitaan ko na lang na katabi ka na ng papa mo na nakahiga doon sa ospital. Nakapamewang na sermon sa kanya ng kaibigan. Kailangan kong kumayod kahit pa magkasakit ako. Kailangan ko makaipon para sa operasyon ni Papa Cristel. Matapos nila mag-usap, ay dumiretso siya sa harapang parte ng event na makita niyang sinisigawan ng isa pang waitress dahil sa natapunan nito ng tubig ang sandals ng guest. Ma'am, pasensya na po. Pupunasan na lang po namin ang sandals niyo. Ani Mira na makalapit. Agad lumuhod si Mira at pinunasan ng tissue ang sandals ng babaeng guest habang ang isang waitress naman ay abala sa pagkuha ng nahulog na baso at paglampaso sa sahig. Alam mo ba kung gaano kamahal ang sandals ko? Hindi pa sasapat ang isang buwan mong sahod para mabayaran yan. Mataray na bulyaw sa kanya ng guest. Napangiwi siya dahil sa pagiging matapobre nito. Tubig lang naman po natapon sa sandals niyo, ma'am. Hindi naman po nagasgasan o nasira ng malala. Napataas ang kilay ng babae. Ang kapal mo naman sagutin at usapin ako ng ganyan. Hindi mo ba ako kilala, ha? Aray! Igik niya at saka sinapo ang tagiliran matapos sipain ng guest, dahilan para matumba siya. Mag-aangat pa lang siya ng tingin nang biglang umingay ang buong lugar. Lahat ay nakatingin sa lalaki naglalakad sa red carpet. Matangkad, moreno at gawapong chinito. Napasingap si Mira nang lingunin siya nito, lalo na ng direksyon siya nito at lumapit imbes sa stage. Plano mo bang manatili na lang dyan sa nakaupo buong gabi? Tanong na lalaki nang tuluyang makalapit sa kanya. Ha? Hindi po, sir. Sagot niya na halos hindi makatingin ng diretsyo sa mata ng kaharap. Then, take my hand. Anito sa kanilahad ang kamay sa kanya. Hindi na po, kaya ko naman po. At saka baka madumihan ko pa po yung suot niyong. Ay sus Ginoo! Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Mira nang bigla na lang siyang hawakan ng lalaki sa magkabalang balikat at saka walang hirap na itinayo. You feel as light as a feather. Komento nito. Pasensya na po. Agad na nanakbo siya paalis dahil sa hiya. Hoy babae ka, Diyos ko. Napakaswerte mo naman ngayong gabi. Naiinggit ako. Bunga ni Cristel sa kanya na makapasok siya sa backstage. Ano nakakainggit na nasipa ng guest at napahiya sa harap ng maraming tao? Kunot ang noon na tanong niya. Ay girl, dead man sa basher. Focus ka dapat sa goal. At yun ay si President Luther Davion. Ani Cristel na magkasaliko pa ang mga kamay. Sino naman yun? Ay Diyos ko naman Mira. Seryoso ka bang hindi mo siya kilala? Ang nagmamay-ari ng Davion Group. Ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Siya nag-host ng Grand Charity Event na ito ng taon. At siya lang naman din ang lalaking tumulong sa'yo para tumayo kanina. Automatiko na uminit ang mga pisngi niya nang muling maalala ang ginawa ng lalaki. Ngunit agad din yung naglaho nang pasigaw siyang utusan na manager nila para mag-serve ulit. Ikaw na naman. Talaga bang plano mo sirain ang gabi ko sa pagpapakita ng mukha mo? Tanong na nakasagutan niyang babaeng guest kanina na makalapit siya sa mesa nito. Pasensya na po ma'am. Dito po kasi ang parte ng event na nakatoka sa akin. Hindi ko po intensyon na sirain ang gabi natin pareho. Nanlaki ang mga mata ng babae at lalo pa nainis sa pigil na tawa ng iba.
Sa inis yata nito ay pinatid siya bago pa siya makalayo sa mesa nito. Kumalansing ang tray at nagkalat ang basag na gamit. Napangiwi siya ng maapakan ng bubog at napapikit sa sakit. Nasa red carpet pa siya. Muli siya naging sentro ng atensyon, lalo na nang muling lumitaw si Luther sa harap niya. You always end up catching my attention. Anang lalaki. Pasensya na po, hindi ko intensyon na sirain ang gabi niyo. Anya na hindi pa rin makatingin dito. Don't worry, you're not ruining it. Mas lalo mo pang ginagawang interesante ang lahat para sa akin sa gabing to. Po? Pilit na itinayo ni Mira ang sarili. Iniiwasang maulit ang ginawa ng lalaki kanina. Ngunit kasabay ng pagsinghap ng mga guest ay ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Sa harapan niya kasi ay lumuhod ang lalaki habang may hawak na maliit na pulang box na naglalaman ng isang singsing. Mira Alcantara, will you marry me? Tanong ni Luther sa kanya. Ano? Anong ginagawa mo? Paano mo nalaman ang pangalan ko? At saka tumayo ka riyan, sir. Pinagtitingin na po tayo ng mga tao. Baka bukas, laman na tayo ng lahat ng balita kapag hindi mo po tinigil yan. Nasilaw siya sa sunod-sunod na flash ng kamera. Halos mabingi na rin siya sa nagsama-samang bulungan ng mga taong naroon. Maging ang boses nilang dalawa ni Luther ay naging sapat lang para sila na lang ang makarinig. Well, yun nga ang purpose ng proposal na ito, Miss Alcantara. Nakangising sagot ni Luther. Proposal? Hindi to basta-bastang proposal. Ang hinihingi mo ay pakasalan ako. Hindi nga kita kilala ng personal. Ngayong gabi lang kita nakita ng harapan, sir. Hindi na magkanda ugag ang saad niya. Just accept the ring. Kailangan mo ng pera para sa operasyon ng papa mo, right? Accept my proposal and I will pay for all your father's hospital bills. Halos nagsalubong ang dalawang kilay niya. Paano mo nalaman yan? Pwede ba tanggapin mo na lang muna tong singsing at mamaya ako nasasagutin ng mga tanong mo? Napalunok siya. Sige, para kay Papa, pakakasalan kita. May pagdadalawang isip man, pinilit niya yung winaksi. Gagawin niya lahat para sa kaligtasan ng ama, kahit pa umuwi siya bilang fiancé ng isang estranghero. Desperada na siya. Ngunit agad na naman siyang ginapangan ng kaba nang magbulungan ng mga bisita, pero iba ng dahilan. Sa entrada ng lugar, naroon ang ama ni Luther, kasama ang isang gina. You unfilial son! What do you think you're doing? Nagtatangi sa sigaw ng matanda. Gumuhit ang ngisi sa labi ni Luther. I just proposed to the woman that I personally chose for myself. As simple as that. Kinabukasan, bumalik sa wisyo si Mira mula sa pagkakatulala ng sunod-sunod na tumunog ang dekipad niyang cellphone. Kinuha niya yon at sinagot ang tawag ni Cristel. Bruha ka? Bakit ngayon ka lang sumagot? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Kayo na ni Luther Davio ng headline sa lahat ng balita, girl. Bungad sa kanya ng kaibigan. Napahilot siya sa sentido. Sumasakit ang ulo niya sa ingay ni Cristel. Diyos ko, bakit hindi mo man lang nabanggit sa akin na may relasyon pala kayo ni President Davion? Magkaibigan tayo pero wala ka man lang tiwala sa akin. Nagtatampo ako. Dagdag pa nito. Cristel, wala akong lakas para manuyo. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Di wala pa akong tulog sa pag-iisip kung paano lulusutan ng problema at gulo na to. Bakla ka? Anong problema at gulong sinasabi mo? Aaw na kayo sa hirap at magpapa-opera mo ng papa mo. Hindi sa ganitong paraan, Cristel. Hanggat maaari, hindi sa ganitong paraan sana. Nanlulumong saad niya. Nang matapos ang usapan nilang dalawa, ay sakto namang may kumatok sa pinto ng maliit nilang bahay. Pero mukhang wala na nga rin akong pagpipilian pa. Saad niya nang mapagtantong wala na nga talaga siyang kawala. Magandang umaga, Miss Mira Alcantara. I'm Attorney David Lasso. Pinadala ko ni President Luther Davion para sa magiging kasunduan sa pagitan ninyo patungkol sa nangyari ng nagdaang gabi. Bungad ang isang lalaki nang buksan niyang pinto. Anong kasunduan? Ano po ba nangyayari? Naguguluhan niyang tanong. Nasa inyong atensyon ng buong bansa dahil sa biglaan niyang pag-alok ng kasal sayo sa naganap na Grand Charity Gala, Miss Alcantara. Agad na tinambol ng kaba si Mira. Ramdam niya pa rin ang panginginig kahit na nakaupo na sila ng attorney sa sala. Kung gano'n ay totoo nga.
Inaasahan ko rin namang magiging sentro ng balita nangyari kagabi. Pero hindi ko inasahan na ganito kalala ang mangyayari. Wala nga akong alam na buong bansa'y nakatutok sa aming dalawa eh. Niwala nga kami kahit radyo rito sa bahay para makabalita. Naiintindihan ko, Miss Alcantara. Pero once sa pirmahan mong kontrata bilang fake fiancé ni President Davion for 3 months, makakaahon ng pamilya mo mula sa kahirapan at mas mapapabilis ang operasyon ng iyong ama. Agad ang unutan noon niya. Paano niya nalaman ang lahat ng yan? Bigla ay napangisi si David. Dahil walang ginustong isang Luther Davion na hindi niya nakukuha o nagagawa, Miss Alcantara. Napalunok siya. Sigurado bang sasagutin niya ang operasyon ng papa ko kapag pinirmahan ko ang kontrata bilang fake fiancé niya? Paninigurado niya. Malapad na napangiti ang abogado. Yes, that's not even a question. Maging ang security and safety ng pamilya mo, isisiguraduhin niya rin. Kaya kong sarili ko. Si papa lang ang gusto kong masigurado. Anya habang binabasa ang kontrata at saka yun pinirmahan. Matapos pumirma ay ramdam pa rin niya ang kaba. Your father will be transferred to a different hospital. Sa private room siya i-confine at isa sa pinakamagaling na doktor sa bansa mag-aasikaso sa kanya. May pagmamayabang sa tono na ani ni David. Salamat, attorney. Do you have any questions regarding the contract? Wala na. Napirmahan ko na rin naman kaya kahit ano pa mang laman ng kontrata, wala na rin namang magbabago. Pero may isa akong gustong itanong at malaman. Mula sa pagkakayo ko ay nag-angat ang tingin si Mira. Bakit ginawa niya lahat ng yun kagabi? Hindi ko siya kilala at kagabi ko lang din siya nakita ng personal. Paniguradong ganoon din siya sa akin. He did that because he wants to escape. And you're the only woman he thinks can help him get out of it. Nangunot ang noon niya. Makatakas? Mula saan? You will be his fake fiancé para tigilan na siya ng pamilya niya na ipilit siyang ipakasal sa ex-girlfriend niyang si Celine Alvarado. Sikat siya. So I think familiar ka sa kanya, tama? Napaisip siya at may naalala. Narinig ko ng pangalan niya noon. Pinakita na rin sa akin ng kaibigan ko noon ang picture niya kasama si President Davion. Yun yung balita tungkol sa pagtataksil ni Celine kay Mr. Gavion nang patulan na Celine ang kalaban ni Mr. Gavion na sa negosyo at nagresulta sa pag-cancel sa kasal nilang dalawa. Napatango-tango si David. Very well said. At least may alam ka kahit papano sa mundong papasukin mo. Pero hanggang ngayon ay pinipilit ng pamilya ni Luther na ituloy ang kasal for the sake of expansion. Napangiwi siya. Kung ganon, hindi lang pala ako magiging fake fiancé. Magiging other woman niya rin pala ako. Bahagyang natawa ang attorney na kinapahiya niya. Eh di ka naman magiging other woman. Besides, hindi naman na mahal ng kaibigan kong babaeng yun. Matagal na rin niyang nilinaw sa lahat na wala na sila at hindi na niya babalikan pa si Celine. Kaibigan mo rin pala siya? Akala ko attorney ka lang niya. Both actually. Maikling sa ni David. Bumuntong hininga siya at saka tumango-tango. Wala naman akong pakialam kung ano meron pa sila. Ang gusto ko lang ay masiguradong tuto pa rin yan tungkol sa operasyon ng papa ko. He's already in the process, Mira. Sa ngayon, pack all your things. Hintayin kita sa kotse. Nagugulat at naguguluhan na tinignan ni Mira ang kaharap. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? You're going to your new home. Mas masisigurado ni Luther ang kaligtasan mo ron kaysa rito. Huwag ka na rin umangal pa because this is part of the contract. All you need to do is to cooperate. Wala na siya nagawa nang iwan siya nito. Ngunit lalo siya naguluhan nang huminto ang kotse sa tapat ng Davion Group Building na ilang beses nang ibinida sa kanya ni Cristel. Huwag mong sabihin na dito ako titira, attorney. Natawa si David bago siya tinignan sa rearview mirror. Siyempre hindi. And just call me David. Dito ko tayo hinatid kasi nandito si Luther. Siya mag-aatid sa'yo sa bago mo tutuluyan. Malapit na rin mag-lunch. Sabayan mo na rin siya kumain. Tumahimik na lang siya at nagpa siyang makikooperate. Pagpasok nila sa kumpanya ay agad siya naging sentro ng atensyon. Pero binaliwala niya yon hanggang sa makarating sila sa opisina ni Luther. Wala na ba talaga kayong magagawang tama? Lahat ng project na ibinibigay niyo ay palpak. Ginawa niyo nga ng plan B pero pati yun ay walang kasiguraduhan na magiging successful. Are you all even taking your work seriously?
Mainit ang ulo na bulyaw ni Luther sa mga empleyado. Mula sa glass door na bahagya pa lamang binuksan ni David, ay tanaw niyan sa lubong na mga kilay nito. Mainit na naman ang ulo niya. Paniguradong wala pang kain ng isang yan. Maya-maya may sesesantihin na naman yan sa init ng ulo niya. Ganyan yan kapag walang laman na kahit anong tiyan. Bulong ni David sa kanya. Bakit ba kasi siya nagtatrabaho ng gutom tapos kapag uminit ang ulo, magtatanggal siya ng tao? Hindi naman tama yun. Anya, saka ngumiwi. Kaya nga pagalitan mo nga. Nanlalaki ang mga mata na nilingon niya ang kasama. Ha? Bakit ako? Naputol ang sasabihin niya nang bigla na lang siyang itulak ni David papasok sa opisina ni Luther. Sabay-sabay pang napalingon sa kanya mga taong naroon. What are you doing here? Who gave you the right to interrupt my meeting? Iritable ang tonong tanong ni Luther sa kanya. Naramdaman niyang may dumampi sa braso niya. Nalingunin niya ay lunch bag yun na hawak ni David. Mabilis niya yung kinuha para ipakita kay Luther. Lunch na kasi. Paniguradong gutom na rin ang mga empleyado mo at hindi na makapag-isip dahil sa gutom. Mas mabuti siguro kung kumain na muna lahat. Pagdadahilan niya, napilit pinapatatag ang boses. Napaangat ang isang kilay ni Luther. And who told you that you can decide for my employees? Lumapit si David mula sa likod niya at parang lalo pa nagsalubong ang kilay ni Luther. Use your fiancé card. Tandaan mo kailangan niyo magbukan totoo sa harap ng buong mundo. Simulan mo rito sa kumpanya. Bulong ni David sa kanya, tumikhim si Mira. Hindi lang naman para sa kanilang desisyon ko, Luther. Ang desisyon na ito ay para rin sa'yo. Kumain ka na muna. Who are you to decide for me? Nangunot sa inis sa noon niya. Ako ang fiancé mo. Nakalimutan mo na ba? Nagulat siya na hindi na nagkomento ang lalaki at sumang-ayon sa kanya. Dahil doon ay mabilis na umalis ang mga empleyado. Nang sila nilang tatlo ay muling nagtagpo ang paningin nila ni Luther. Come here. Pagtawag niya sa kanya. Nag-aatubiliman ay lumapit siya. Tahimik silang nag-umpisang kumain habang abala sina David at Luther na pag-usapan ng plano sa pekeng engagement nila. Magte-train ka para maging perfectong fiancé. Dadaling ka ni David sa PR team para sanayin ka at hubugin sa bawat kasanayang kailangan mo para gampanan ang papel mo nang walang sablay. Anunsyo ni Luther. Ano ba mga kailangan ko malaman at matutunan? Nagtatakang tanong niya. Hindi nagtagal ay namalaya na lang ni Mira na nakasuot na siya ng mataas na heels at nag-e-ensayo sa kung paano lumakad habang suot yon. Sana hindi na lang pala ako nagtanong kanina. Kailangan ko ba talagang matutunan to? Pwede naman yata naka-rubber shoes na lang eh. Reklamo niya. Bahagyang natawa si David. Mira, pupunta kayo ni Luther sa mga social na events sa mga susunod na araw. Magsusuot ka ng mga gown. Sa tingin mo ba talaga ibabagay ang rubber shoes sa naiisip mo doon? Napairap siya sa hangin. Mas kaya ko pang pagsabay-sabay ng 2 o 3 ko pang trabaho kaysang humarap sa mga ganyang klase ng event, David. Oh, speaking of your work, you no longer need them. Luther wants you to resign. Anito na ikinaangat ang kilay niya. Bakit kailangan ko mag-resign? Paano iba kong mga pangangailangan? Mira, you are now a billionaire's fiancé. Lahat ng pangangailangan mo ay si Luther ang bahala at magbibigay. And he doesn't accept any refusal as an answer. Makipag-cooperate ka na lang. Sunod na si nanay ni Mira na maglakad habang suot ang isang gown na may kahabaan. Ngunit dahil hirap nga, na out of balance siya. Pero imbes sa sahig, sa matigas sa braso at matikas sa dibdib ni Luther siya bumagsak. You should be extra careful. Ayoko magsama ng fiancé na putol-putol ang butos sa mga event. Malalim ang boses na anito. Mabilis niya itong itinulak. Ano? Ang sama ng ugali mo. Napuno ang kwarto ng halakhak ni David. You should eat more. I'm not body shaming you. Don't get me wrong. But you should take care of yourself. Hindi matutuwa ang papa mo kapag nalaman niyang napapabayaan mo sarili mo just to sustain his bills. Mahinahong sabi pa ni Luther sa kanya. Kumakain pa naman ako ng tama sa loob ng isang araw. Hindi pa ba tapos ang training niya, David? Baling nito sa kaibigan. Mukhang walang plano na sagutin pa siya. Tapos na for now. Gabi na rin. Mas mabuting makapagpahinga na rin muna kayong dalawa. Kailangan ko na rin mauna. Asikasuhin ko pang pupuntahan yung events sa susunod na araw.
Umalis si David. Kumaway pa ito bago tuluyan naglaho. He is my attorney, secretary, at pinakamalapit na kaibigan ko rin. Madalas natin siya makakasama sa mga susunod na araw. Imporma ni Luther sa kanya. Kaya pala sobrang abala niya. Kilalang kilala ka rin niya. Sinabi niya sa akin ang dahilan mo kung bakit mo ko inalok ng kasal ng nagdaang gabi. Yeah, let's go. It's already late. Kailangan na rin nating mag-dinner. San tayo kakain? Sa kondo mo, magluluto ako. Casual na sagot ni Luther. Hindi makapaniwalang napanganga siya. Ha? Imbes sa sagutin siya, ay hinawakan itong pulsuhan niya at marahan siyang hinila palabas sa Davion Group Building. At hindi nga ito nagsinungaling. Nakapangalan sa kanyang kondo na pinuntahan nila at ang lalaki rin ang nagluto ng kanilang hapunan. Are you ready? Makalipas ang ilang araw, ay mahinahong tanong ni Luther kay Mira bago tuluyang maglakad papasok sa venue. Kinakabahan ako. Nanlalamig ang mga kamay na pag-amin ni Mira. Don't be. Kasama mo ako. Nang tuluyan sila makapasok ay nagsunod-sunod ang flash ng kamera. Lumakas din ang bulungan ng mga tao. Naningkit ang mga mata niya nang matanaw ang isang pamilyar na figura. Sandali, ang babaeng yun bang may birthday? Yes, siya rin yung nagmaldita sa'yo ng charity gila. She's Aviana Alvarez. Ngiti-ngiti ang birthday celebrant na agad nilapitan si Luther. Luther, oh my God! Buti na lang at nakapunta ka sa birthday ko. Akala ko hindi mo mapagbibigyan ng invitation namin ni Daddy. Anito na parang kinikilig pa. Yeah, it is the only thing I can do for your father nang tapusin kong partnership naming dalawa, Miss Abby. Malamig na sabi ni Luther sa babae. Agad na tinakasan ng dugo ang mukha ni Aviana. Ha? What do you mean? You mistreated my fiancé during my party. Sa tingin mo ba talaga, palalampasin ko na lang yun basta-basta? No, you don't mean that. Dahil kung ganun ay, ano pang ginagawa mo rito, right? Pilitang ngiti ni Annie ni Aviana. I'm just here para panoorin kung paano nyo i-enjoy yung maaring huling engranding party na magkakaroon ng pamilya nyo. Matapos niyon ay giniya na siya nito paupo sa table na para sa kanila. Tama nga sabi-sabi, wala kang awa. Napapailing na komento ni Mira na ikinangisi lang ni Luther. Yes, lalo na kung hindi naman deserved na kaawaan. Ganito ako, Miss Alcantara. I can be a good partner pero masama akong kaaway. Tumahimik na lang siya. Na magsimula ang party ay naging abala si Luther sa ibang bisita. Kaya nagpaalam siya para magbanyo. At hindi na rin muna agad siya bumalik sa table. Nagtungo siya sa pool area kung saan mayroon ding ibang bisita. Mas okay doon at mahangin. Nakakahinga siya. I still can't believe na pinatulan ni Luther ang isang katulad mong waitress lang naman. Nilingon niya si Avi. Halata pa rin ang inis sa mukha ng celebrante. Tell me, Mira Alcantara, anong klaseng gayum ang ginamit mo kay Luther para alukin kanya ng kasal? Sa hindi malaman dahilan ay napangisi si Mira. Bakit mo tinatanong? Nangangailangan ka na ba? Ha? So inaamin mo nga na ginayuman mo siya? Singhal ni Aviana. Hindi ko inakalang naniniwala ka pala sa ganyan, Miss Alvarez. Hindi ba pwedeng na love at first sight lang talaga sa akin si Luther? Napairap si Aviana. Oh, come on. As if naman. Hindi ka pa rin naniniwala kahit nasa mismong harapan mo ng pruweba? Dahil hindi naman talaga kapanipaniwala. Parang batang sad ni Aviana. Bumuntong hininga siya. Hay, Miss Avi. Hindi lang kapanipaniwala ang isang bagay kung hindi mo yun matanggap. Isipin mo mabuti. Sa ngayon, maligayang kaarawan ulit sa'yo. Mauna na ako. Baka hinahanap na ako ni Luther. Nang talikuran niya si Avi, ay agad nagtamang paningin nila ni Luther. Nasa malapit lang ito at may magandang ngiti sa labi. Paniguradong narinig nito ang mga sinabi niya. Hindi ko inasahan na may pagkamatari palang fiancé ko. Nakangising sabi ni Luther. Hindi ko inasahang ganitong klase ng mga taong kailangan kong pagtiisan para lang masurvive ang pagiging fiancé mo. Oh, I'm sorry. Let me get you a cake and an ice cream to lessen your annoyance. Natatawang sabi ng lalaki. Marahan siya nitong kinabig sa bewang at iginiya papunta sa mga dessert. Sa hindi niya malaman dahilan,
ay komportable siya sa bisig ni Luther kaya hinayaan na lang niya ito hanggang sa matapos ang party at ihatid siya nito pauwi. By the way, Mira, susunduin kita bukas ng hapon. We will be meeting my family. Kinakabahan man ay sumama nga siya sa lalaki kinabukasan. I'm glad nakapunta ka pa. Akala namin ay paghihintay mo na lang ang ama mo buong gabi, Luther. Birthday pa man din niya ngayon. Bunga ni Clara sa kanila. Ayon kay Luther ay pangalawang asawa ito ng ama nitong si Don Rodrigo. Halatang disgusto nito sa presensya nila. Hi kuya, I just hope you brought a gift na ikatutuwa talaga ni Dad at hindi yung ikakadismaya niya. Hindi ka dapat nagdadala ng mga charity cases mo sa mga ganitong klaseng event ng pamilya natin. Segunda naman ang kapatid sa ama ni Luther na si Tiffany. Bago sila magtungo doon ay na-orient na siya ni Luther tungkol sa pamilya nito. Tamang kapatid mo, Luther. Nabalitaan namin na dinala mo pang babae yun sa birthday ni Aviana. Hindi ka man lang ba nahiya? Nandito kami for Dad's birthday. Hindi para pakinggan ang mga opinyon nyo na hindi naman namin hinihingit kailangan. Seryosong tugon ni Luther sa mag-ina. Walang imik si Mira hanggang sa igiya na siya ni Luther palapit sa ama nitong napapalibutan ng mga partner sa negosyo. Happy birthday, Dad! Bati ni Luther sa ama. Happy birthday po, Don Rodrigo. Kabadong bati rin ni Mira. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Luther? Bakit mo dinalang babaeng yan sa party ko? Umalingaw-ngaw ang malalim at nakakatakot na boses ni Don Rodrigo sa paligid. Dad, Mira is my fiancé. Luther, bulilas ni Mira. Napasingapan lahat ang bigla na lang sampalin ni Don Rodrigo ang anak. Agad namang nilapitan ni Mira si Luther at automatiko itong hinawakan sa kamay. Hindi tinatanggap ng pamilyang itong babaeng yan, Luther. Kahit anong gawin mo ay sisilin ang pakakasalan mo dahil siyang pinili namin para sa'yo. Matalim ang tingin na pinukol ni Don Rodrigo sa kanilang dalawa. Mariin na napapikit si Mira dahil sa pagpipigil ngunit bigo siya. Ganyan po ba kayo kalungkot sa buhay? At pati anak po ninyo ay kailangan niyong idamay sa pagiging miserable niyo? Pumunta siya rito para makasama kayo sa birthday niyo. Hindi para basta niyo nalang saktan dahil sa hindi lang nasunod ang gusto niyo. Anya sa matanda. Mira. Ani Luther. Bakas ang gulat at paghanga sa mukha nito. Ang kapal na mukha mo? Ani Tiffany at akmang susugurin siya ngunit nasalo niyang kamay nito at saka pabagsak na binitiwan din yun. Napatras si Tiffany pero agad din namang naalalayan ng ina. Bumuntong hininga si Mira. Nirerespeto ko kayo dahil pamilya kayo ni Luther. Pero hindi ako mananahimik at panonoorin na lang ng saktan yung fiancé ko. Pinaglalaban niyo na hindi ako tanggap ng pamilya niyo? Ano laban ng babaeng gusto niyong ipakasal sa kanya kung mismong anak ninyo nang pumili sa akin? Natahimik ang lahat ng bisita. Maging ang pamilya ni Luther ay hindi nakaimik. Hanggang sa hilahin niya si Luther palabas ng lugar. At ang sunod na lang na namalaya ni Mira ay nakaupo na sila ni Luther sa sala ng kondo niya. Diyos ko, sabihin mo ang panaginip lang lahat ng to. Napasabunat sa sariling aniya. Hindi niya alam kung ano ang sumapi sa kanya para makipagsagutan ng ganun. Hindi naman siya totoong fiancé pero kung ipagtanggol niya si Luther ay gano'n na lang. Bagyang natawa ang lalaki. Well, alam kong parang panaginip talagang maging fiancé ko, Miss Alcantara. But unfortunately, hindi ito panaginip. Masama ang tinginan nilingon niya ito. Visit ka. Pwede ba magseryoso ka naman? Sinagot kong pamilya mo sa harap ng maraming tao at talaga nakuha mo pang bumanat ang ganyan. What? Wala namang mali sa ginawa mo. Sinabi mo lang naman sa kanilang kung ano sa tingin mo'y tama. You just defended your fiancé. I'm proud. Natahimik si Mira at nalingunin muli si Luther ay nakasandal ng ulo nito sa sofa at nakapikit. Pinagmasdan niyang gwapo nitong mukha, maging ang marahang paggalaw ng Adam's apple nito. Thank you. Yun ang unang beses na may nagtanggol sa akin at laban pa mismo sa pamilya ko. At hindi ko inasahang fake fiancé ko pang gagawa nun. Tapos, may kasama pang pag-angkin. Marahan natawa si Luther. Tumikhim siya. Ginawa ko lang yun dahil sinabihan ako ni David na kailangang magmukhang totoong relasyon nating dalawa, lalo na sa harap ng pamilya mo. Thank you, Mira. And I'm sorry that imbes na ako magtanggol sa'yo mula sa kanila, ikaw pang tumayo para sa akin. Napataas ang isang kilay niya. Bakit?
Dahil ikaw ang lalaki at ikaw ang dapat palaging malakas sa kahit anumang sitwasyon, hindi porket hindi ka sanay na may nagtatanggol sa'yo, hindi ko na pwedeng gawin at iparamdam yun. Hindi mo naman kailangang maging malakas palagi. Ayos lang maging mahina, tao ka lang din naman. Napatitig si Luther sa kanya, halatang pagkamangha sa mata. How can you be so genuine? Hindi na iwasan ni Mira mapangiti na matamis. Dahil ganun ako pinalaki ng papa ko. At nang gabing yon, nakita ni Mira ang side ng isang Luther Davion na kahit kailan ay hindi pa nakita ng kahit sino. Hey, where are you? Nandito ko sa kondo mo pero ang sabi ng receptionist ay umalis ka raw na maaga. Bakas ang pag-alala ni Luther na sagutin ni Mira ang tawag nito kinabukasan. Nasa cafe ako na dati kong pinagtatrabahuhan. Pinasa ko yung resignation letter ko since nasa kontrata yun na pinirmahan ko sa'yo. Bakit? Hindi ko alam na may lakad pala tayo ngayong araw. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Wala naman tayong lakad. Katatapos lang ng meeting ko and malapit lang sa kondo kaya naisipan kong puntahan ka. Hindi pa ako uwi. Lunch na dito na sa cafe bala kumain. Gusto mo sumabay? Tanong niya at saka napakagat sa ibabang labi. Kinakabahan sa kung anong magiging sagot ng kausap. Yes, send me your location. Nakangiting ibinaba ni Mira ang cellphone matapos sila mag-usap ni Luther. Naroon na naman ang kakaibang kiliti sa kanyang tiyan sa tuwing kausap ang lalaki. Napailing siya. Masama na to. Kahit gaano ko subukan na alisin ang ganitong pakiramdam sa tuwing kausap siya, nabibigo ako. Oh, look who's here. Kababalik ko lang ng bansa pero talagang pinag-cruise na agad ang landas natin. Agad na paangat ang tingin ni Mira na marinig ang isang pamilyar na boses. Celine Alvarado. Umangat ang isang kilay nito. Oh, you know me pala? Kung gano'n ay talagang makapal nga mukha mo para landiin pang fiancé ko knowing that we're already engaged. Napangisi siya. Engaged? Sa pagkakaalam ko, ikaw ang mismong gumawa ng paraan para kanselahin ni Luther ang engagement nyo. Ano nga ginawa mo? Nakipaglandian ka sa kakompetensya niya sa negosyo. Tama? Namilog ang mga mata ni Celine. Marahil ay hindi nito inasahan na sasagutin niya ito ng ganon. How dare you talk to me like that? How dare you claim someone na sinaktan mo lang naman? Wala kang karapatan para pagsalitan ako ng ganyan. Wala kang alam. Namumula mukhang sigaw ni Celine sa kanya. Hindi rin naman ako interesadong alamin pa. Ang mahalaga lang naman ay ako ng fiancé ni Luther at hindi ng tulad mong cheater. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Celine sa galit. Gold digger! Inangat itong kanyang kamay para sampalin siya ngunit isang matikas sa kamay ang pumigil dito. Napasinghap ang mga taong naroon nang mapagtanto kung sino yon. Mabilis din itong binitiwan ng kamay ni Celine. Luther, tawag niya sa lalaki. Luther, baby, nandito ka ba para sunduin ako? I'm planning to surprise si Sana at bilhan ng favorite mong cake. Bigla ani mo naging maamon tupa sa Celine. I'm not here because of you. Di wala akong pakialam kung nakabalik ka na ng bansa o kung nasaan ka mang lupalop ng mundo. Bulang kasing tigas ang boses na saad ni Luther. Napamaang si Celine at hindi makapaniwalang tinignan ng lalaki. Luther, hindi mo ka dapat kinakausap ng ganyan sa harap ng maraming tao. This might cause a misunderstanding para sa papalapit nating kasal. Napangiwi si Luther. Kasal ha? Kung meron mang ikakasal sa akin, hindi ikaw yun. Then who? Yung babae na yan? Yan ang pinagmamalaki mo? Yes, this is how much I'm proud of marrying this woman. Ani Luther kaya palihim siya nagdiwang. Nakakalimutan na naman niyang acting lang ang lahat. Bago pa man makasagot ulit si Celine, ay hinila siya ni Luther paalis doon at saka sila nagtungo sa kondo ng lalaki. Ayos ka lang? Tanong ni Mira sa lalaki pag upo nila sa sofa. Yes, bakit mo naman naitanong? Alam kong yun na lang ulit ang unang pagkakataon na nagkita kayo ni Celine after mong kanselahin ang engagement niyo. Naglaro ang isang pilyong ngiti sa labi ni Luther. I didn't expect na ganyan pala ka-invested ang fiancé ko sa akin. Akala ko ba hindi mo ko kilala? Hindi naman talaga kita kilala personally. Ang mga nalalaman ko tungkol sa'yo ay ang mga bagay na hinahayaan mo makita lang ng media. Hindi mapakali si Mira.
May gusto siyang malaman at ang mga titig ni Luther sa kanya ay mas pinapahirap lang ang pagpipigil niya para magtanong. I know you want to ask something. Spill it out, Mira. Nakagat niyang ibaba niyang labi habang nilalaro ang mga daliri. Kasi may nararamdaman ka pa ba kay Celine? Wala. Matagal nang wala, Mira. Pero bakit mo tinatanong? Akala ko ba'y wala kang pakialam kung anumang kanto ka na relasyon namin? Do you like me now, Mira? Namimilog ang mga mata na napaangat ang tingin si Mira. Ano? Ikaw ang magugustuhan ko? Ay, sus, malabo yan oh. Tara na nga, ihain ko na yung mga binili nating pagkain sa mesa. Nasapo ni Mira ang kanyang noo dahil sa sakit ng paa na nararamdaman makalipas ang ilang araw. Akala ko tapos na ako rito. Bakit ito na naman ang kailangan kong aralin? Hanggat hindi ka nakakatakbo habang naka-heels, hindi ka titigil sa lesson mo na yan. Seryosong sabi ni David, bagaman bakas ang pag-alala sa mukha. Naroon din si Luther pero parang walang pakialam sa kanila ni David. Kung ipukpok ko na lang kaya sa itong mga heels para natatapos ang problema ko. Ikaw lang naman yata nakakaisip na ipagawa sa akin to eh. Aba, kasama nga yun sa mga kailangan mong matutunan. Ano gagawin ko? Sinusunod ko lang naman si Luther para maging maayos tong peke niyong engagement eh. Agad ang unot ang noon ni Luther. Bakit nadamay ako? Ang PRT man nag-set na mga kailangan niyang aralin, hindi naman ako. Tinignan na masama ni Mira ang dalawa sa harapan niya. Kayo kaya magsuot nito. Sabayan niyo ako nang may nagagawa kayong tama at ikatutuwa ko ngayong araw. Sasagot pa sana si David nang bigla na lamang tumunog ang cellphone nito. Agad rumihistro ang pagkaseryoso sa mukha nito. What's wrong, David? Bakas na agad ang autoridad sa boses si Luther. Your ex, si Selena. She's spreading rumors tungkol kay Mira. Napapangiwi na sagot ni David. Nangunot ang noon niya. Anong rumors? Bumuntong hininga si David. Na gold digger ka, social climber at mistress. Enough. Siguraduhin mong malinis ang duming yan ngayong araw mismo, David. Utos si Luther. At walang tanong-tanong naman na umalis agad si David para sundin ang utos nito. Maya-maya ay nalapitan siya ni Luther habang abala pa rin siya sa pag-eensayo. Bakit parang hindi ka man lang apektado? Pinag-uusapan ka na panigurado ng buong mundo at sa hindi pa magandang dahilan. Nagkibit-balikat si Mira. Hindi naman ako dapat magpa-apekto. Wala naman silang alam sa kung anong totoo. Bukod doon, alam ko kung anong mga bagay ang dapat mas pagtuunan ng atensyon at hindi kasama roon ang mga magpa-apekto sa kabaliwan ng ex-fiancé mo. Napakagat sa ibabang labi si Luther. Tila pilit sinusubukang itago ang ngiti. Masyado mo akong pinapahanga. Baka tuluyan na akong mahulog kapag ipinagpatuloy mo pa yan, Miss Alcantara. Nagiging kahanga-hanga lang isang bagay kung yun ang unang beses mo nakita yun o naranasan. Huwag mo hayaang mag-ibang tingin mo sa kung ano nararamdaman mo. Baka hindi naman talaga yan ganyong kalalim. Namamangha ka lang kasi bago sa'yo. Hindi niya alam pero parang mas siya pang apektado sa pinagsasasabi niya. Iniwan niya ang lalaki at nagpaalam na magpapahangin muna. Hinayaan naman siya nito. Isang araw ay mariing napapikit si Mira nang itapon ni Celine sa mukha niya ang milkshake nito pagbaba niya sa lobby ng kumpanya. Napakaraming reporter na rin ang naroon. Lintik na. Tignan niyo at maging pananalita niya ay asal mahirap. Tama lang talagang hinala ko na pinapaikot niya ng si Luther at ginagamit para makaahon sa putikan. Sigaw ni Celine na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa lobby. Ano bang problema mo? Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Mira na pilit kinakalman sarili. Oh, come on. Talaga bang you're acting so innocent at tinatanong mo pa talaga ako niyan? What do you expect me to do? Yung hayaan kan landian at gamitin ng fiancé ko? Napahilot siya sa sentido. Nababaliw ka na, Celine. Nakikita niyo ba? Naririnig niyo ba kung gaano kahampas lupa maging ang paraan niya ng pagsasalita? Oh my God, my poor Luther. Has been so good. And ngayon he's been taking advantage. Napailing siya at lalampasan na lang sana sa Celine nang bigla na lang siya nitong hilahin at itulak. Mabuti na lang at naglanding siya sa matitikas sa braso ni Luther. Who gave you the right to enter my company and humiliate my fiancé? Luther, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang ng babaeng yan. She's worth more than what you think. Now, get out of my sight, Selena.
At huwag na huwag ka na magpapakita pa sa akin. Umalis na kayo lahat. David stepped forward. Better follow what Mr. Davion said or wala na kayong babalikan pang trabaho. Anito na naging dahilan para agad na magsialisa ng mga reporter. Si Celine naman ay wala na ring nagawa kundi ang umalis. Bumuntong hininga si Mira. Aalis na rin muna ako. Pupuntahan ko si Papa sa ospital. Sasama na kita. Agad na presenta ni Luther. Marahang umiling si Mira. Hindi, ayoko. Gusto ko munang mapag-isa, Luther. Okay, but I will send bodyguards para samahan ka. Nang makarating sa ospital ay nakipagkwentuhan si Mira sa papa niya. Sinabayan niya itong kumain at manood. Ganoon lang sila hanggang sa makatulog ito at tumunog ang cellphone niya. Hello, sino to? This is Clara Davion. Nasa restaurant ako. Katapat ang ospital kung nasa ng papa mo. Gusto kita makausap. Hintayin kita rito. Siguraduhin mong walang bodyguard na susunod sa'yo. Bakas ang awtoridad sa boses ng babae. Naguguluhan man ay pinuntahan din niya si Clara. At tulad ng gusto nito, mag-isa lang siya. Ano pong pag-uusapan natin? 10 milyon. At ako na rin ang magbabayad sa hospital bills at mga kailangan yun ng papa mo hanggang sa makarecover siya. Hiwalayan mo lang si Luther. Po? Hindi ba't kaya ka lang naman pumayag na maging fiancé ng stepson ko ay para sa operasyon ng ama mo? Pues, ako na magpapatuloy ng lahat ng mga ipinangako niya sa'yo. Bukod doon, hindi mo na kailangan pang dumanas sa mga bagay na ikasisira mo sa mata ng kahit sino. This is still a win-win situation, especially for you, Mira Alcantara. Wala si Mira na makabalik sa kumpanya ni Luther. Agad naman siya nilapitan ni Luther pagpasok niya sa opisina nito. Hey, you look tired. Kamusta ang papa mo? Malambing ang boses na salubong nito sa kanya. Ayos lang. Nagiging mabuti na raw ang kalagayan niya, sabi ng doktor. Sa susunod na linggo, handa ng katawan niya para sa gagawing operasyon. Sumilay ang ngiti sa labi ni Luther. That's good to know. Sa susunod na bibisitahin mo siya, sasama na ako. I want to meet him also. Hindi na umimik pa si Mira. Hinayaan niyang sariling titigan ng lalaki, ngunit natigil yon nang bigla na lamang kumulo ang tiyan niya na siyang ikinatawa nito. Gutom ka na. Nagpa-reserve ako sa restaurant na malapit dito. Magugustuhan mo ron dahil tanaw na tanaw ang buong city. Kumunata noon niya. Hindi ka pa nakain? Anong oras na? Hindi pa, hinihintay kita. Puno ng senseridad na sagot ito. Paano kung hindi ako dumiretso rito sa opisina mo? Hindi ka pa kakain? Susunduin kita para sabay pa rin tayo mag-dinner. Napapailing na lang siyang umiti. Nang matapos kumain, ay hinayaan na naman ni Mira ang sariling malunod sa guwapong mukha ni Luther. Nakatayo sila sa pinakamataas sa parte ng restaurant. Tutunaw na ako sa ginagawa mo. Alam ko namang gwapo ako, Miss Alcantara. Bakit? Bakit mo ginagawa lahat ng ito, Luther? Huli na mapagtanto ni Mira ang sinimulan niyang usapan. Ang alin? Lahat to. Parte pa rin ba ng plano mo to para paniwalain ng buong mundo na totoong relasyon na meron tayong dalawa? Paano kapag sinabi ko sa'yo, hindi na ito parte ng kung anumang plano at kontrata na meron tayo, Mira? Paano kapag sinabi ko, ang lahat ng ginagawa ko ay dahil sa gusto ko lang gawin? Gusto mo ba ako o nilalandi mo lang ako, Luther Davion? Wala nang pag-alinlangan na tanong niya. Napangiti si Luther at maya-maya ay dumako ang mga mata nito sa mga labi niya. Unti-unti ay lumapit ito sa kanya. Kinakabahan ni siya dahil alam niyang lalanding ang labi nito sa kanya, ngunit bigla itong huminto dahil tumunog ang cellphone nito. Nice timing. Inis itong bulalas. Sagutin mo na, baka mahalaga, Luther. Hindi alam ni Mira kung anong dapat maramdaman. Matapos makipag-usap ni Luther sa tumawag dito, ay naging malamig ang pakikitungo nito. Hanggang sa hinatid siya nito pa uwi at hindi na muli pang umiimik. Kinabukasan, nagising si Mira sa sunod-sunod na tunog ng cellphone niya. Nalalamig niyang binuksan ng telebisyon at nakita roon ang headline sa lahat ng channel. Fiancé ni Luther Davion na si Mira Alcantara. Tinanggap ang 10 milyong alok ng stepmother nito na si Clara Davion kapalit sa pag-amin niya sa katotohanang contracted fake fiancé lang siya ng bilyonaryo. Imporma na reporter sa telebisyon. Natutup niyang bibig.
Diyos ko po, ano to? Kailangan kong puntahan si Luther. Pupuntahan ko si Luther. Nang makarating sa labi ng kumpanya, ay isang malakas na sampalang agad na tumama sa pisngi ni Mira. Sinasabi ko na nga bang tamang hinala ko? Ginagamit ka lang ni Luther, talaga namang pumayag ka take advantage pa sa fiancé ko. Nakakadiri kang klase ng babae. Nang ibabaw ang boses ni Celine. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo, Celine. Walang oras? Bakit? Saan mo balak pumunta? Pupuntahan mo si Luther? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo para pumunta pa rito. Hindi ka nakakampihan pa ni Luther, Mira. Sinira mo ng tiwala niya. Hindi na niya ito pinansin pa. Maging ang pagsabunot ito sa kanya ay mas pinili na lang niyang takasan kaysa gantihan. Nagmamadali siya. Kailangan niya makausap si Luther. Luther? Marahan at may takot sa boses na tawag ni Mira. Agad naman siya nilingon ni David. Mira, ano nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka na muna dapat na nagpunta dito. Umiling siya. Kailangan ko makausap si Luther, David. Please, tulungan mo ako makausap siya. Gusto kong magpaliwanag sa kanya. Mali ang kung ano mang ipinapalabas sa balita. Hindi yun totoo, David. Rumihistro ang awa sa mukha ni David. I'm sorry, Mira. Pero hindi ito magandang oras para sa gusto mong gawin. Ipahatid na muna kita pabalik sa kondo mo. Doon ka na muna habang pinapalamig natin ang sitwasyon. Maras siyang umiling at saka dumiretso sa loob ng opisina ni Luther. Doon ay nadatnan niya lalaking umiinom ng alak. Nang mag-angat ito ng tingin sa kanya, ay halos mabuwal siya. Luther. Nasa boses na niya ang pagsusumamo. Anong ginagawa mo rito? Walang kasing lamig ang boses ng lalaki. Gusto kita makausap. Pagak itong natawa. Di ayaw kong makita ka, Mira. Inaasahan mo pa talaga matapos mo sirain ang tiwala ko. Ay gugustuhin ko pang makausap ka. Am I really a fool to you? Luther, magpapaliwanag ako. Mali ang inaakala mo. Hindi totoong balitang yon. Yan din ang pilit kong pinapaniwalaan simula kagabi. Pero ngayon na may ebidensya na. Napakahirap pala talaga. Umalis ka na, Mira. Huwag ka na magpapakita pa ulit sa akin. Luther, makinig ka sa akin, please. Hayaan mo akong I said get out! Mahal kita! Natigilan ito pero hindi nagbago ang nanlilisik nitong mata. Really? And I regret having the same feelings towards you. I regret falling in love with you, Mira Alcantara. Manatili ka na muna rito sa kondo mo, Mira. Lahat ng ibinigay sa'yo at ipinangako ni Luther sa kontrata niyong dalawa ay magpapatuloy hanggang sa masiguradong successful recovery ng papa mo. Kalmadong saad ni David sa kanya nang maihatid siya nito. Hindi. Ibabalik ko lahat ng ibinigay niya sa akin. Yung kay papa lang hindi ko kayang tanggihan. Anya rito. Bumuntong hininga si David. Hindi mo kailangan gawin yan, Mira. Wala kang kahit anumang kailangang tanggihan o ibalik. Gusto ko na muna mapag-isa, David. Nang oras sa sumarang pinto ng kondo, ay bumuhos ang sunod-sunod na luha ni Mira. Kinabukasan, ay umalis si Mira sa kondo na ibinigay ni Luther at makalipas ang 1 buwan, matapos ang operasyon ng kanyang ama, ay nagpasya silang umuwi sa probinsya. Mira! Namayani ang matinis sa boses si Cristel sa bakura ni Mira. Ano ka ba naman? Walang katao-tao rito ang tahimik ng paligid. Bakit ba palagi ka na naksigaw? Napapailing na tanong niya sa kaibigan. Ngiti-ngiti naman ito hanggang sa tuluyang makalapit sa kanya. Bruha ka, namiss kita. Akala ko maliligaw na ako rito sa papunta sa inyo. Kalaunan ay napangiti na rin siya. Masaya rin ako makita ka, Cristel. Nako, ang dami kong balita sa iyo, girl. Alam ko naman wala kayong television dito ni Papa Mateo kahit may pambili ka naman na. Bukod sa kuripot ka, ay alam kong ayaw mo makarinig ng balita tungkol sa kanya. Napangiwi siya. At nandito ka para ibalita pa rin sa akin kahit alam mo naman palang ayoko at iniiwasan ko. Napakagaling mo rin talaga. Deserve mo rin namang malaman, girl. Ano ka ba? At saka bakit pa kasi hindi mo nalang sagutin yung mga makukulit na reporters sa tuwing tatanungin ka nila noon? Sana sinabi mo na lang sa kanila kung ano totoong nangyari, Mira. Bumuntong hininga siya. Sa tingin mo ba talaga, paniniwalaan nila ako? Kasabay ng balitang yon ay ang paglabas ng contract namin ni Luther. Matibay yung ebidensya na pinalabas silang nanggaling sa akin. Kahit ang totoo ay nising kunduling ay hindi ko tinanggap mula kay Clara Dave yun. Hindi nila ako pinaniwalaan. Kung si Luther ay saradong tainga para pakinggan ako,
Paniguradong ganoon din ang isipan ng buong bansa. Ang akala ko pa man din talaga noon ay may nararamdaman na si Luther para sa'yo. Pero tignan mo at miski pakinggan ka hindi man lang niya nagawa. Mapaitan na pangiti si Mira. Kaya hindi ka dapat basta-basta maniwala sa kung ano man nakikita mo sa balita, Cristel. Dahil minsan, ang ipinapakita lang nila sa atin ay yung gusto nilang paniwalaan natin. Hindi lahat ay totoo. Piling-pili lang. Napanguso si Cristel pero kalaunan ay nakabawi rin. Pero hito na nga yung chika. Nalaman na ni Luther na nasa likod ng kasinungalingang balitang yun ay si Clara Davion at si Celine Alvarado. Hindi rin kasi tumigil si David na mag-imbestiga para malinis ang pangalan mo. That guy even reached out to me para lang humingin tulong. Mapait siya na pangiti. Hindi ko alam kung ikatutuwa ko yan. Si David pa talaga nagpursiga malinis ang pangalan ko kay isang lalaking mahal ko. Huwag kang malungkot, girl. Kasi ngayon halos mabaliw na raw si Luther kakahagilap kung nasan ka. Ito naman si David, kahit alam niya na alam ko kung nasan ka, hindi rin inalam sa akin. Yun, hinahayaan niyang mas mabaliw pang kaibigan niya. Ani Cristel at saka parang kontrabida sa pelikula na tumawa. Napailing-iling na lang si Mira na maaalala ang lahat ng kuwento ni Cristel makalipas ang 1 linggo. Nasa cafe siya na pinagtatrabahuhan nang biglang tumunog ang welcoming bell hudyat na may panibagong customer. Ano pong order niyo, sir? Casual na tanong ni Mira nang hindi pa inaangat ang tingin sa customer dahil abala sa pagpupunas ng counter. An iced Americano and the one behind this counter. Namilog sa gulat ang kanyang mga mata nang marinig ang pamilyar na boses ng lalaki at saka agad na nag-angat ang tingin. Luther? Rumihistro ang kapayapaan sa mukha ni Luther. Sa wakas, nahanap na rin kita. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ko nahanap? David doesn't want to help me find you, kaya pinasundan ko na lang sa iba ko pang taong kaibigan mo si Cristel. Bakit ka nandito? Ano pa bang kailangan mo sa akin? I want you back, Mira. Wala nang paligoy-ligoy na sagot nito. Pagyak na natawa si Mira. Niloloko mo ba ako, Luther Davion? Agad itong umiling. No, of course not. Nandito ako para bumawi, Mira. Please, hayaan mo akong bumawi. Mapait siya na pangiti. Hindi niya lubos maisip ang mga nangyayari na sandaling yon. Please, talaga bang hinihingi mo sa akin yan? Na mga panahong akong humihingi sa'yo sa pagkakataon para pakinggan lang ako kahit saglit. Ibinigay mo ba? Hindi. Hindi mo ako pinagbigyan magpaliwanag, Luther. Kaya sabihin mo sa akin, deserve mo rin ba talaga na bigyan kita ng chance? Then, let me rephrase it. Nandito ako hindi para humingi ng permiso, Mira. Nandito ako to inform you na hindi ako hihinto hanggat hindi ako nakakabawi sa'yo. Determinado ang boses na ani Luther. At simula nga ng araw na yon, hindi tumigil si Luther na bumawi sa kanya. Biling ko na lang kaya ang cafe na to para palagi na kitang makasama nang hindi mo kino-question. Isang araw ay tanong ni Luther. Nahihibang ka na ba talaga o sadyang gusto mo lang lalong mabwisit ako sa'yo? Ines na tanong ni Mira. Napanguso ang lalaki. Gusto ko lang naman na makasama ka. Tigilan mong ideyang yan ah. Kapag binili mo to ay mas lalo akong lalayo sa'yo. Nang sumunod na mga araw ay mas nauuna pa si Luther sa cafe at hinihintay siya. Ngunit kakaibang araw na yon. Sino yon? Bakas na agad ang inis sa boses ni Luther. Si Joseph, bagong empleyado rito sa cafe. Bakit? Halos magsalubong ang mga kilay nito. Hindi ko alam na kailangan niyo pala ng bagong empleyado. Pumasok sana ako. Napataas ang isang kilay niya. Hindi ka naman marunong sa mga ganitong klase ng trabaho, Luther. Mas malambot pa nga yata yung kamay mo kaysa sa kamay ko eh. Bumuntong hininga ito. Nagsiselos ako. Hindi gusto ang paraan niya ng pagtingin sa'yo, Mira. Halata may gusto siya sa'yo. Nagulat siya pero agad din namang nakabawi at saka tumikhim. Guni-guni mo lang yan. Paano mo malalaman yan? Hiniram mo ba mga mata niya, ha? Di ko kailangang hiramin dahil ganun akong tumingin sa'yo, Mira. Ewan ko sa'yo. Isang araw ay walang Luther na nagpakita kay Mira. Nang araw na yon ay napansin niya rin ang pagiging mas malapit sa kanya ni Joseph. Mukhang wala yung bodyguard mo. Sabay na tayong umuwi mamaya. Ihatid na kita sa inyo, Mira. Bigla ay sabi ni Joseph. Hindi ko siya bodyguard. Kahit saka kaya ko rin umuwi na mag-isa, hindi mo na ako kailangang ihatid. Magalang na pagtanggi niya. Matamis ang umiti si Joseph.
Hindi ko naman sinabing hindi mo kaya, Mira. Gusto ko lang talaga na ihatid ka. Bago pa man muling makatanggi si Mira, ay nakuha na ng kadarating lang na BMW ang atensyon nila. Mula roon ay lumandas si Luther ngunit bigla namang bumuhos ang ulan. Mira, sandali! Hahabol pa sana si Joseph ngunit mabilis na nanakbo siya dalang isang payong at pinuntahan si Luther na malapad ng pagkakangiti. Tinignan naman niya ito na masama. Ano ba naisipan mo at nagpapaulan ka? Gabi na't malamig na simoy ng hangin. Gusto mo ba magkasakit? Hindi ko naman alam na uulan. Bigla lang bumuhos. Eh di sana tumakbo ka agad papasok. Na makita ko na nanakbo ka papunta sa akin. Hindi ko na nagawang makakilos pa. Kung bakit ba naman kasi gabing-gabi na'y nagpunta ka pa rito? Eh bakit hindi mo pa sinagat na hindi magpakita? Total buong araw ka rin namang wala. Ngumiti ang lalaki. I know, Mira. I missed you too. Namimilog ang mga mata niya. Ano? Anong pinagsasasabi mo riyan? Yabang mo, dyan ka na nga. Ngunit bago pa man siya makahakbang paalis, ay agad siya nahapit ni Luther sa bewang pabalik. Ano bang ginagawa mo? Pinapakita ko lang sa Joseph na yon na kahit stepfather siya ni Jesus, ay sa akin ka pa rin niya ipinagkaloob. May pagangkin na tugon ni Luther. Sira ng ulo mo. Kung ano-ano na yung pinagsasabi mo, Mr. Davion. Nagsasabi lang ako ng totoo, Mrs. Davion. Pagyak na natawa si Mira. Nek-nek mo, asa. Mira, sorry talaga. Wala akong ideya na pinasundan ako ni Luther. Hindi man lang din kasi ako sinabihan nitong si David. Bunga ni Cristel kay Mira nang muli siya nitong puntahan. Kasama pa nito si David. Kung alam ko lang ay sinabihan kita. Pero tulad mo, wala akong alam. Agad na sabi naman ni David. Bahagyang natawa si Mira dahil sa dalawa. Huwag na nga kayo mag-away na dalawa. Wala rin namang mangyayari kung magsisisihan pa kayo. Napatango-tango si David. Nasan nga palang isang yun? Hindi ko rin alam. Baka nasa plaza. Since palagi nga siya nandito ay nakilala na rin niya ang mga tao dito. Mas maigi na rin yun para naman may nagagawa siya at hindi palagi nandito sa cafe. Nakilala na ba siya ni Papa Mateo? Tanong ni Cristel. Tumango siya. Oo, si Papa nga dahilan kung bakit may mga kakilala na si Luther dito. Napaangat naman ang kilay ni David. Buti hindi nagalit ang papa mo. Nagalit, syempre. Kaya si Papang gumawa ng paraan para pahirapan si Luther para naman daw maiganti niya ako kahit paano. Humagalpak naman bigla si Cristel. Iyan, tama lang yan. Para naman Ate Mira! Ate Mira! Isang bata ang humahangos ang biglang lumapit sa kanila. Oo, Onyok, bakit ka humahangos? Ano nangyari sa'yo? Nabagsakan po ng hollow block sa ginagawang barangay hall si Kuya Luther. Sinamahan niyo po si Papa Mateo sa pagkuha ng ayuda at ang papa mo po dapat ang mapupuruhan pero nagawa po siyang iligtas si Kuya Luther. Nang makarating sa ospital sa pinagdalhan kay Luther, ay naabutan ni Mira doon si Don Rodrigo. Nasa operating room pa rin siya hanggang ngayon. Anito. Mabuti na lang at nandito rin ako para sa isang business meeting kaya nakarating ako dito agad. Kumusta po ang kalagayan niya? Nangangatog na tanong ni Mira. Hindi maganda. Bago siya ipasok sa loob ay marami na siyang dugo na wala. Kakailanganin kong mailipat agad siya sa lungsod. Kalmado ang boses na sagutan doon sa kanya. Damuo ang luha sa mga mata niya. Sorry po, Don Rodrigo. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nangyari ito sa kanya. Nilapitan siya ng papa niya. Huwag mo sisihin sa sarili mo, anak. Ako ang dapat humingin tawad at sisihin dahil akong sinamahan ni Luther sa barangay. Hindi sana yung mangyayari sa kanya kung hindi niya ako sinamahan. Walang dapat sisihin sa nangyari. Alam kong ginusto ng anak ko ang kung anumang mga ginawa niya habang narito siya. Wala siyang ibang ginusto kung hindi ang mahanap ka, Mira. Nagawa niyang talikuran ng lahat ng karangyaan na meron siya sa lungsod para lang sundan ka rito at bumawi. Ganun kanya kamahal, iha. Seryoso ang mukha nandun ngunit walang galit na mababakas doon. Napailing siya. Hindi ko po alam kung may mukha pa akong maihaharap sa kanya. Matapos na nangyaring ito, Don Rodrigo. Huwag mo sanang ipagkait sa anak ko makita ka sa oras na magmulat siya ulit ang mata, Mira. Matapos mawala ng mami niya, ngayon ko nalang nakitang ganung kasayang anak ko nang makilala ka niya. Luhaan ang mga mata na nag-angat si Mira ng tingin. Ano pong gusto niyong gawin ko? Gusto ko sanang sumama kayo ng ama mo pabalik sa amin sa lungsod.
Sisiguraduhin ko mananatili kayong ligtas mula kay Clara, kay Celine at sa media. Ayoko mas kamuhian ako ng anak ko pag gising niya kapag hinayaan ko kayo masaktan. 2 buwan ang nakalipas pero hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin nagigising si Luther. Ilang linggo na magmula nang umuwi ka rito sa probinsya, anak. Hindi mo pa ba babalikan si Luther? Tanong ng papa ni Mira isang araw. Ayos lang naman po, Papa. Si Don Rodrigo rin po mismo nagsabi sa akin na tumutok na muna ako sa pag-aaral ko. Ilan linggo matapos niyang ibigay sa akin ang scholarship ko. Nangako rin naman po siya na babalitaan at ipasusundo ako agad once may improvement na po sa kalagayan ni Luther. Kalmadong sagot ni Mira. Kumusta naging pananatili mo ron? Huminga siya ng malalim. Nalaman kong hiniwalayan na ni Don Rodrigo si Clara at ang si Tiffany na lang ang dahilan kung bakit sila may koneksyon. Pinili ni Don Rodrigo mga anak niya kaysa sa kung sino pa man. Si Celine naman po ay pinabalik na sa ibang bansa ng kanyang pamilya. Naging laman ng media ang pagbabalik mo kasama ang mga Davion. Hindi ka ba nahirapan? Hindi naman po pa. Tulad ng pangako ni Don Rodrigo, naging ligtas naman po ako mula sa kanila. Nahinto ang kwentuhan ng mag-ama nang matanawan ni Mira ang papalapit na si David. Oh, David, anong ginagawa mo rito? Bakit parang pinagsakluban ka naman ng langit at lupa? Nandito ka na ba para sunduin ako dahil nagising na si Luther? Mira, Baka sa boses na lalaki ang panghihina at lungkot. Tinambol ng kaba ang dibdib niya. Ano, bakit ba ganyan ka? Umahis ka, kinakabahan ako sa inaasta mo eh. kailangan mong bumalik sa city, Mira. May nangyari kay Luther. He might not be able to survive. Nangangatog si Mira habang bumubukas ang pinto ng pribadong eroplano ng mga Davion. David, nasan tayo? Hindi naman itong rooftop ng ospital kung nasan si Luther ha. Basta, bumaba ka na lang. Kapag nagtagal ka pa, pagsusuotin na naman kita ng heels, sige ka. Walang imik na bumaba siya. Napasinghap siya na makitang hilera ng candlelight sa puting-puting buhangin ng beach na yon. Ano to? Bakit may paganito? Candlelight? Rose petals? White beach? Nasa dulo ang sagot sa lahat ng tanong mo. Sagot ni David at saka matamis na ngumiti. Hindi na pinansin pa ni Mira si David dahil nakita niya si Luther. Nang tuluyang makalapit ay agad niya ito niyakap. Ano bang trip niyong magkaibigan ha? Bakit sabi ni David ay you might not be able to survive? Alam mo ba kung gaano ako kinabahan ha? Tapos ito? Kung ano pang pakulong ginawa niyo wala naman akong ibang gustong gawin kundi makita ka lang. Hinaplas si Luther ang buhok niya. Shh. I know, Mira. I missed you too. Anito, saka hinalikan ang gilid ng ulo niya. Puisit ka, sama-sama ng ugali mo. Sabi mo babawi ka sa akin pero 2 buwan mo akong tinulugan. At ngayon, niloloko niyo pa ako. Hindi ko gusto nakikita kang umiiyak. Pero kung ganito lang din naman ang dahilan, hayaan ko kahit uhog mo na yung tumutulo. Sirang ulo mo! Singhal ni Mira kahit umiiyak. What David told you is right, Mira. Hindi ko makakaya makasurvive. Hindi ko makakaya kung mawawala ka pa ulit sa akin. Hindi mo alam kung anong takot ang naramdaman ko. Nang magmulat ako at hindi kita agad nakita, ipinaliwanag lang agad sa akin ni Dad ang lahat hanggang sa mabuo kong plano na to. As if on cue ay biglang lumiwanag ang paligid kahit palubog na ang araw. Nakita niyang kanyang ama, si Don Rodrigo, si Cristel at si David. Ano ba talaga nangyayari, Luther? Hinayaan ko mawala ka sa akin yun. Pero wala na akong plano na maulit pa yun, Mira. Hindi ko hayaan na mawala ka pa ulit sa akin. Luther. Mas lalo na iyak si Mira nang lumuhod ng lalaki habang hawak ang isang singsing na mukhang heirloom pa ng pamilya nito. Mira Alcantara, you were once my contracted fake fiancé. Hindi ko inasang aabot ako sa punto ng buhay ko na mahuhulog ulit. Lalo na sa taong hindi ko naman talaga kilala. Masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari. Maging ang pagsisisi ko nang itulak kita palayo at piling huwag pakinggan ay ganun din naging kabilis. Luther. Gusto kong malaman mo na kaya akong talikuran ng kahit anong yaman na meron ako. Basta para sa'yo, Mira. Dahil magmula nang dumating ka sa buhay ko, ikaw na naging pinakamahalaga para sa akin. Now, all I want is to have you for the rest of my life. Mira Alcantara, will you marry me? Nakagat niyang ibabang labi habang tuloy-tuloy ang pagluha.
Saka siya sunod-sunod na tumango habang nakangiti. Yes, pakakasalan kita, Luther Davion. Nagdiwang ang lahat ang marinig ang sagot niya at maisuot ni Luther sa kanya ang singsing. Mahal na mahal kita, Mira. Hanggang sa oras na makatabi ni Mira si Luther sa harap ng altar ay parang nakalutang pa rin siya. Luther, everything still feels surreal. Mula sa isang peking proposal para takasan ng isang arranged marriage. Heto tayo ngayon. Hindi na peke, kundi totoo na hanggang sa huling hininga ko. Hindi kailanman mahalaga sa akin ang sasabihin ng iba. At hindi pa rin ngayon. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Kahit pa ikaw mismo magtulak sa akin palayo. Anya sa kanyang groom. Napailing naman si Luther habang titig na titig sa kanya. I regret telling you how much I regretted falling in love with you, Mira. David was right. I was a fool for letting you go and for believing others instead of you. God knows how deeply I regret it. And He knows how far I am willing to go just to have you back. Ganun kita kamahal, Mira. And I cannot wait to show it for the rest of my life. Nakagat niya ang ibabang labi at nagsimulan lumuha dahil sa tuwa. Mahal na mahal kita, Luther Davion. Isang matamis na halik ang iginawad ni Luther kay Mira. Kasabay niyon ay ang pagtayo ng mga bisita at palakpakan sa buong simbahan. Makalipas ang ilang taon ay bumuo na sila ng sariling pamilya dahil inuna ni Mirang matapos ang kanyang pag-aaral. Sa ngayon ay may business na siyang sarili. Hindi naman siya nahirapang pagsabay ng pagiging nanay, asawa at businesswoman dahil suportado siya ng kanyang asawa. Kung iisipin, parang isang panaginip talaga ang nangyari sa kanya. Isa siyang simpleng babaeng niluhura ng isang bilyonaryo at inalok ng kasal. Nangyayari ba yun sa totoong buhay? Pero nangyayari sa kanya. At sobrang swerte niya na hindi lang panaginip ang lahat. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!